So mga bagay na dapat mong ginagawa upang palagi kang hanap-hanapin ng isang lalaki. Yes mga kamamay, sa video po natin na ito, i-share ko po sa inyo at akin pong sasabihin yung mga bagay na dapat nyo pong gawin upang sa lalaki o upang ang isang lalaki ay palagi kang hanapin, palagi kang tawagan, palagi kang i-chat, o sabihin natin na pag hindi kanya nakita, masama ang kanyang lasa. Okay, so bago ko po ito umpisahan, bago ko po ito sabihin sa inyo ng one-on-one, so isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nakaka-relate po kayo, o if ever na nagugustuhan niyo po yung mga love advice na ginagawa ko, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, na mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba ng video na ito sapagkat napakalaki po ng maitutulong nun para sa ating maliit na channel na ito. Kung nagawa niyo na po yun, mga girls, mga kamamay, maraming salamat po at simulan na po natin ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. So, ano nga ba yung mga bagay na dapat nyo pong gawin o i-apply sa isang lalaki upang sa ganon, palagi kanyang hanap-hanapin? So, number 1, huwag mong sabihin palagi kung gaano mo siya kamahal. Yes, mga girls, kailangan hindi matiyak ng isang lalaki yung pag-ibig niya o yung pag-ibig mo pagdating sa kanya. Hindi po pwedeng malaman niya na, sobrang mahal pala ako ng babae na to. Na kahit ano palang gawin ko, okay lang sa kanya. Kasi nga hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. So wag niyo pong sasabihin verbally, okay? Wag niyo sasabihin talaga sa kanya palagi, paulit-ulit, araw-araw, kung gaano niyo siya kamahal. Kasi kapag ka nalaman niya po na ganun niyo siya kamahal, sobrang mahal niyo po, yung tipong kapag nawala siya, hindi nyo kaya. So kapag kagaling mga kamamay, mawawala na po ng thrill yung isang lalaki sa inyo. Bakit po mga kamamay? Kasi nga, wala na siyang iniiwasan. Wala siyang iniiwasang bagay na dapat hindi niya ginagawa. Baka nga mamaya, gumawa na yan ng kasalanan eh. Kasi nga sinabi mo kung gaano mo siya kamahal. So paano kanya hahanap-hanapin kung natiyak na ng isang lalaki na hindi mo siya kayang iwanan? Okay? So, hindi kanya hahanapin. Ang hahanapin niya, panibagong excitement sa ibang tao. Okay? Kasi nga, nandiyan ka lang para sa kanya palagi eh. Meron siyang babalikan. Ang hahanapin niya yung panibagong thrill. Yung tipong matcha-challenge siya. Kailangan mga kamamay, nandun pa rin sa kanyang isip na maaari ka pa rin mawala kapag nakagawa siya ng kasalanan. Para sa ganon, maging faithful sa iyo ang isang lalaki. Para sa ganon, hindi siya makaisip na gumawa ng kasalanan sa iyo. Kaya kung gusto nyong hanap-hanapin kayo palagi ng isang lalaki, kailangan ipakita po ninyo na po pwede pa rin kayong mawala. Po pwede pa rin kayong magbago. Po pwede pa rin kayong maghanap ng iba kapag nagkamali siya. Kaya please, hanggat maaari mga kamamay, wag mong sasabihin palagi sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Para po ang isang lalaki, araw-araw na mag-effort, araw-araw na hanapin kanya. Okay? So next, wag ka rin araw-araw na maghintay o mag-abang sa isang lalaki. Yes, mga kamamay, huwag niyong ipakita na halos maghapon na kayong nag-aabang ng message. Maghapon na lang kayong naghihintay ng reply galing sa kanya. Huwag ganun. Kasi ma-feel ng isang lalaki na halos sa kanya na umikot ang mundo mo. Kasi araw-araw ganyan yung nagiging setup ng buhay mo. Lagi na lang kayong magka-chat, lagi mo na lang siyang tinatawagan, kahit sabihin natin na okay, napaka-busy ng lalaki, palagi ka lang naghihintay, alam na alam mo palagi yung oras kung kailan ka mag-chat-chat, huwag ganun mga kamamay. Kailangan iparanas mo rin, ipakita, iparamdam sa isang lalaki na meron ka ring pinagkakabisihan sa buhay mo. Para sa ganun ng isang lalaki ay tumaas ang tingin sa iyo, high value ka, hindi mo siya hinihintay, hindi ka palaging nag-aabang lang sa kanya. Okay? Masyado ka na dapat busy sa buhay mo. Dapat masyado kang busy sa pinagkakaabalahan mong negosyo, trabaho, at hindi sa kanya. Kasi pag hindi po kayo naging busy sa kanya, hindi po kayo madalas nag-aabang, naghihintay sa kanya, so ang isang lalaki po ang madalas na nakakamiss. Kasi hindi mo siya madalas tinatanong kasi nga busy ka nga sa ginagawa mo eh. Kaya palagi mga kamamay, huwag niyong abangan. Huwag niyo palaging hintayin ang message ang paramdam ng isang lalaki. Hayaan niyo pong siya ang tumawag, tanungin ka. Okay, huwag kayo palagi ang nagpipresentang umuna ng pagme-message, huwag ganun. Kasi babae kayo dapat ang hinahanap, kayo dapat ang hinahabol, kayo dapat ang, ang tinatanong. Okay? Sa lahat ng oras kapag kaganyan, hindi kayo yung nangungulit.
Sa ganyang paraan mga kamamay, hahanapin ka niya. Pag wala ka ng paramdam, hindi ka na naghihintay sa kanya, busy ka na sa buhay mo, busy ka na sa trabaho mo, lalaki na ang magsisimulang maghanap sa iyo at makamiss sa iyo. Totoo po yan mga girls. Okay? So next, huwag ka rin palaging mag-focus sa kanya. Okay, huwag kang mag-focus palagi sa lalaki. Lagi mo nang tinawagan, alam mo namang may trabaho eh. Pwede ka namang mag-ayos, mag-focus sa sarili mo. Huwag sa lalaki. Kasi ang lalaki, the more na minamata mo yan, the more na palagi kang nakikitang nandyan, nauumay, nagsasawa. Lagyan mo naman ng konting thrill. Sa halip na i-message mo palagi, tawagan nyo palagi, bakit hindi na lang kayo mag-focus sa sarili nyo? Kung wala kayong trabaho, kung nasa bahay lang kayo, kung ang asawa nyo busy, bakit hindi kayo mag-ayos? Magpaganda kayo. Akitin nyo pag-uwi. Hindi yung maghapon nyo nang kausap, maghapon nyo nang tinawagan, maghapon nyo nang itchinat, tapos pag-uwi ng lalaki, dugyot pa kayo? Hindi man lang kayo nakapanligo? Hindi man lang kayo nakapaghilod? Di ba naman yan? Sa halip na mag-focus kayo sa lalaki, mag-focus na lang kayo sa self-improvement, sa pag-aayos at pagpapaganda. At sigurado ako mga kamamay, mas lalo kayong hahanapin ng isang lalaki kapag kaganyan. Sa halip na ang isang lalaki nag-iisip sa inyo, okay, nag-iisip na, ba't kaya hindi nagpaparamdam tong babae na to? Yun pala, may pasabog kapag uwi. Yun pala, nakapanligo ka na, nakapag-ayos ka na, di ba? Ang bango mo, mas makakatulong pa yon kaysa dun sa palagi kang nakafocus sa kanya. Kaya palagi sinasabi ko, kung gusto nyong hanap-hanapin kayo, huwag kayong magbigay ng masyadong maraming oras sa isang lalaki, mag-focus kayo sa inyong sarili. Alright? So next, mas maging abala ka at maging madiskarte sa buhay. Ito nga sinasabi ko sa inyo mga girls eh. Sa halip na maglaan ka ng napakaraming oras sa kanya, bakit hindi ka kumita ng pera? Bakit hindi ka pumera na lang? Okay, mas makakatulong yan at mas magugustuhan ka ng isang lalaki kapag ganyan ka. Di ba? Sa halip na inaabangan mo palagi yung message niya, sa halip na, okay, nagpapakabisi ka sa sarili mo, eh ayun, lagi mong tinawagan, nakukulta na nga yung lalaki eh. Mas matutuwa ang isang lalaki at palagi kanyang hahanapit, mamahalin kapag natutulungan mo siya. Kapag kaya mong dumiskarte, kaya mong kumita ng pera, mas magugustuhan ng isang lalaki kaysa sa aabangan mo siya, kaysa magpo-focus ka sa kanya, ayaw niya yon. Mas gusto niya yung nakakatulong ka, may silbi ka. Masakit mang isipin, pero dapat may silbi ka pagdating sa buhay, pagdating sa bahay, pagdating sa kanya, pagdating sa inyong relasyon. Mas gusto yan ng isang lalaki. Maging madiskarte ka, dapat marunong ka ring pumera kahit papano. Okay? So sa ganyang paraan, diyan ka laging hahanap-hanapin ng isang lalaki kasi may value ka, kasi mas nakakatulong ka. Alright? So next, wag mo rin siya masyadong paghigpitan. Ang goal natin mga kamamay is mamiss kayo, palagi kayong hanap-hanapin. Kung paghihigpitan ninyo, lalo lang mag-aaklas yan. Lalo lang sasama ang loob niyan. Kasi pinipigilan nyo sa mga gusto niyang gawing bagay. Halimbawa, gusto niyang lumabas, gusto niyang magpahangin, o gusto niyang mag-basketball kasama ang kanyang mga tropa, gusto niyang mag-ML. Bakit hindi mo na lang suportahan? Total, yun lang naman yung kanyang bisyo. Yan lang naman ang kanyang pinagkakaabalahan tuwing rest day. Bakit hindi mo na lang suportahan? Mas makakatulong yan pagdating sa inyong relasyon para mas maging smooth, para mas maging magaan, para mas maging masayangin yung relasyon. Hahanapin ka ng isang lalaki kapag ka hindi mo siya pinaghihigpitan, kapag ka siya ay nagagawa niya pa rin yung mga gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Kahit nasa isang relasyon na kayo, kung alam mo naman na nagagawa niya yung kanyang mga responsibilidad sa inyong relasyon, sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, bakit hindi mo naman siya bigyan ng konting panahon para sa kanyang mga kagustuhan? At sigurado ako mga kamamay, lalo kanyang hahanapin kapag ka naging ganyan ka sa kanya. Okay? And last, iwasan niyo po na maging silosa. Ito mga girls, ayaw po ng mga kalalakihan ang pagiging silosa ninyo. Lalo na kung wala sa lugar, lagi lang kayo mag-aaway. Hindi kayo hahanap-hanapin ng isang lalaki kung ganyan. Kung wala naman siyang ginagawang kasalanan, baka yan pa ang maging mitsa kung bakit siya mambababae dahil masyado kayong silosa. Okay lang sana na pagsilosa niyo yung isang tao kung totoo. Kaso hindi naman totoo eh. Wala kayong ebidensya. Kaya mga kamamay, mas tinototoo pa ng isang lalaki na mambabae na lang ako. Para at least kung magselos ka, totoo. Wala akong kagilty-gilty. Okay? So makakatulong mga kamamay, dapat hindi kayo masyadong silosa, ilagay nyo sa lugar para hanap-hanapin kayo ng isang lalaki. Kasi pagka hindi kayo naging silosa, may tiwala kayo sa kanya, pinagkakatiwalaan nyo siya,
doon siya magiging kampante at mas lalo kanyang hahanap-hanapin pa. So mga girls, sana kahit paano makatulong yung ilang mga bagay na to pagdating sa inyong mga buhay-buhay para sa ganon, lagi kayong hanap-hanapin ng isang lalaki. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, so huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba para mas makita niyo mabilis yung mga bago kong upload. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.